Magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At isa sa founder ng mga Bukana vlogger. Walang iba kundi si Wasalak! di ba? At isa rin sa ginawang vlogger na Idol Japper at naging kanang kamay. No, so matagal silang nagsama hanggang sa yun nga nag-ano na siya no, may iba ng kabuhayan ngayon at minsan-minsan ay nagbablog pa rin naman siya. Kaya lang nakapokus siya ngayon sa negosyo. Kumusta ang buhay? Ito naman, ang buhay-buhay natin yan ay anong ating ginagawa ngayon ay pagtitinda ng merienda, tapos pag-referee, yun lang, doon lang ikot ng ating buhay sa araw-araw. Tapos minsan live, minsan vlog, pagka may tutulungan tayo, bablog ko. Pero ito, doon ako nakapokus ngayon sa pag-referee. Kasi hindi pa ako vlogger, referee na ako. Kaya hindi ko iniwanan yung naging trabaho ko nung una. Kasi yun ang unang, doon ko binuhay yung aking pamilya. Yung unang pamilya ko, doon ko binuhay sa pag-referee. Kaya hindi ko iniwanan. Ano ba si Kuya Madi? Ano ang ano ya? Lights on, lights off? Lights on. Light on? Bakit lights on? Ba, maliwanag tayo eh. Maliwanag ang buhay eh. Kita lahat. Ayaw nyo ng lights off, di ba? Kumusta naman ang pagninegosyo? Ito, nakaka-survive po naman tayo sa ating pagninegosyo ng mga merenda. Nakaka-survive tayo ng pang-araw-araw, sa pamilya, pangkain sa araw-araw. Tapos kaya nga, ika nga, sasabi ko, pagkatapos natin mag-merenda, referee naman tayo sa hapon. Kaya kahit pa paano nakaka-survive tayo sa ating pang-araw-araw. Ay, kumusta yung naging unang araw ka na naging vlogger hanggang sa monetize, hanggang sa income na? Kumusta yung mga moment na yun? Kung babalikan lang. Napakasaya, tanda ko pa nung una ako nag-vlog na pinurano ko ni Jappers. Kaya ko sa tutusin, ako talaga mahihayin. Sabi sa ni Japper, Mads, may nagsabi sa kanya ng mga followers at saka mga sponsor. Japper, ba't ay mo turuan si Madi ng pagbablog, yung kanang mo? Kinausap ko ni Japper. Sabi ko, Jeff, na may mahihayin sa camera. Ginawa ko, sabi sa ni Japper, subukan mo, mag-video ka ng isang video. Ginawa ko, nag-inom muna ako, isang bilog. Nung nakakalahati na ako, nasa loob ako ng kwarto, ako lang mag-isa. Nag-testing ako mag-vlog, 5 minutes. Nag-vlog ako 5 minutes, ano lang ako, ano yung sasabi ko. Ano yung sasabi ko. Pagka-upload ko, umabot agad ng ng 5K. 5K views. Yung unang upload ko. Sabi sa akin, aba, ang bilis Di, ulit ako, vlog ulit ako, gawa lang ang vlog, mga 3 vlog ko ulit. Yun, pagkatapos ng vlog nun, kinabukasan, yun, naging 50K. Pinag-apply agad ako ni Japper ng ng monetization. Pagkatapos nun, dire-diretso, hanggang sa hanggang sa naayos na yung aking pin, hindi pa nadating. Ginawa, nirekta. Diba dati, uso ng parekta, hindi mo kailangan tayo yung pin mo para dumating ang sahod. Rekta yun. Tapos hanggang sa umabot ng 3 months yung aking ipon na sahod. Yun, nung dumating ang sahod ko, sumahod ako ng 360,000. Isang yun, yung isang upload ko. Yung bago ko nag-umpisang mag-vlog. Yun ang aking sinahod. Tapos yun, hanggang sa pinagawa ko yung bahay ng nanay ko, kumuha ko na aking service, tapos ang iba, tunulong ko, tapos yung iba, pansarili ko, yun, hanggang sa magdediretso na, hanggang sa sasahod tayo ng padalawang sahod ko, umabot ng 150, tapos 100, hanggang sa umabot ng 70, 50, hanggang sa ngayon, ayun, sa nung kami naghiwalay ng biyana ni Japper, yun parang na wala ako sa pagbablog kasi doon ako pumuko sa aking sa pag-referee. Pero ako sa tutusin, kung gusto ko pang mag-vlog uli, kung bubuhayin ko lang aking channel, ang dali kong buhayin ang channel kasi lapit lang ako kay Japper mabubuhay na ulit ang aking channel. Ang problema ay naging busy nga tayo sa hanap buhay natin tsaka sa pag-referee, kaya hindi mo na tayo pumapoko sa pag-vlog. Simula nung nakasahod ka noon at ngayon, nakakasahod ka pa ba sa YouTube?
Nakakasahod, kaya lang, tagal. 5 months, 4 months. So, ngayon nga ang aking revenue, $61, 6 months. Pero at least kahit paano, kahit hindi tayo nasahod, masaya tayo. Kahit alimbawang, kahit hindi tayo nakakasahod, pero nakakatulong pa rin tayo sa sarili nating pera. Hindi na lang natin i-binablog kasi sarili ko ng pera yun, hindi ko na kailangan pagyabang. At yun nga, from malaki ang sweldo hanggang sa lumiit ng lumiit, hanggang 6 months bago ka makasahod. Paano ka nag-adjust na, siyempre, nakasahod ng malaki, palit ng paliit, gano'n. Paano mo in-adjust yung sarili mo? Kasi may mga gastusin eh. Hindi, ano naman tayo sanay naman tayo Sanay tayo sa wala, sanay sa meron. Kaya hindi na ano sa akin yung unang malaking sahod mo, hanapin mo. Hindi. Sa akin, kung anong binigay ng Panginoon, tanggapin natin. Eh nang binigay sa iyo, ganyan lang yung views, ganyan lang yung revenue, tanggapin mo. Kasi sinasabi ko naman sa inyo, hindi man laging malakas ang ating pagbablog, di ba? May mga time na malakas ang ating views, may time na mababa. Kaya ang ginawa natin, ilagay natin ang loob natin sa sarili natin na huwag tayong aasa na ganun lagi ng ganun ang ating sasahodin. Kasi pag nasanay tayo ng ganun natin sasahodin, pag bumaksak tayo, nawala tayo ng sahod, mag-iisip ka, ba't ganun? Hanapin mo yung malaki mong sahod. Kaya dapat masanay tayo. Ano ang kwento ng Bukana nung wala pa mga vlogger dito? Nung wala pa si Idol Japper? Dito. Ano ang pamumuhay ng mga tao? Dito, nung wala pa si Japper, ang pamumuhay dito ng Bukana, ito dagat. Yung mga pukot, mga naglalaot, mga mainitan, magbabanagan. Tapos yung mga pang-araw-araw na gawain, trabaho. Pero iba, may mga trabaho din. Tapos nung nagkataon na lumipat kami dito ni Miray, mag-ano pa kami ni Bianan ni Japper, magkasama pa kami. Magkasama kami sa trabaho nun sa Tally Beach. Si Japper ay driver, si Ann at saka si Miray ay sa bahay, ako ay hardinero. Hanggang sa umalis kami ng dalawa ni Miray, lumipat kami dito sa Bukana, hanggang sa naiwan muna si Ann, tapos si Japper, hanggang sumunod si Ann, tumigil din dito sa amin, tapos si Japper, na family driver pa. Bago mag-pandemic, umalis na rin si Japper sa kanyang trabaho. O nag-stay dito sa Bukana. Unang dating dito ni Japper, ang una namin, ang sabi sa ni Japper, Mads, maghanap ka ng tutulungan dito. Ayun, naisip ko si Kuya Guido. Kasi Kuya Guido, una namin tinulungan dito ni Japper na pinalagyan ng paa, na artificial na paa. Tapos sa bayan naman, ang tinulungan namin sa bayan, yung mga bata, yung mga sa Jollibee, yung nagpapapapking. Yun ang unang Saudi Japper, yun ang dinala namin ng bigas. Tanda ko, yung unang Saudi Japper ay umabot lang ng 7,000. 7,000 lang unang Saudi Japper sa vlog, sa YouTube. Bukod ko yun sa Facebook. Tapos hanggang sa nagdire-diretso na, Mads. Tapos hanggang sa tulungan na namin si Kuya Guido. Tapos sinabi ko kay Japper, Jeff, gusto mong bumulusok ang channel mo. Sabi niya, paano Mads? Gusto mong mag-fishing adventure? Sige, Mads, hanap ka ng, Mads ang tawag sa akin. Mads, hanap ka ng ng bangka na, doon pumasok ang Kuya Michael. Si tatay ni Kamuning, doon pumasok si Kuya Michael na nag-fishing adventure kami tatlo. Sabi ko kay Jeff, di mangangawin kami. Sabi ko kay Jeff, bumili ka ng buhay na tilapia. Sabi sa sige, bili ka ng buhay na tilapia. Bumili akong 3 piraso. Nangawin kami doon sa Twin Island. Kalkalemon, ang dami nagtakas. Tubig alat, nagkaroon ng tilapia. Yun, doon bumulusok ang channel ni Japper Sniper. So, sinasabi nyo na scripted lang dati yung mga vlog nyo? Hindi scripted yun na. Kita naman nila na nahuli sa dagat yung tilapia eh. Pang highlights lang. Ayan, ayun. Maganda ba or hindi maganda ang naidulot sa'yo ng vlogging industry? Maganda. Bakit naging maganda? Maganda na idol sa akin ng pagbablog kasi marami tayong naging kaibigan. Kahit hindi natin kakilala, may tatawag sa atin, Idol!
makakasalubong ako. Kahit saan lugar, kahit ako kung saan ako magre-referee, may natawag sa akin, Idol, wasalak! Oh. Discipline, nagpapapicture, kinakamayan natin. Tapos sa ibang bansa, hindi natin kakilala. Nagiging kaibigan natin, nagkakaroon tayo ng kumpare sa ibang bansa na talagang mga tutusin hindi pa natin nakikita sa personal, kundi sa pagko-comment lang ng live o sa mga vlog mo. Ayun ang naging maganda sa ating pagpasok sa larangan ng YouTube. Yung marami kang naging kaibigan at maraming tumulong at nakatulong sa ating channel. Ayun, may panghihinayang ka ba sa pagbago ng takbo ng buhay mo na hindi ka na masyado nagbablog at medyo yung bang viewers ay medyo na wala na rin? May panghihinayang ka doon? Sa panghinayang, meron. Talagang ang laki ng panghinayang ko. Kasi kung sa tutusin, ang ganda na ng aking channel, ang ganda na ng aking views, ang ganda na ng sahod ko. Pero nanghinayang ako at ako'y naglaylo sa pagbablog. Yun yung laking panghinayang ko, naglaylo ako sa pagbablog. At saka para bang kung sa tutusin, para bang nawalan na rin ako ng gana nung ako'y siniraan ng isang tao. Yung sa pag-vlog, di ba, siniraan ako ng TV. Yun, doon ako para bang Lumoral. nanlumo ng aking sarili na. Bakit kailangan pa akong siraan? Tinuluan ko na nga, siniraan pa ako. Yun, parang nawalan ako ng gana sa pagbablog. Hanggang sa paminsan-minsan, yun, bablog tayo. Pagka may gusto tayong tulungan, yun, bablog tayo. Yan, saan ka punta? Pumunta lang kami kayo ng kay Dang. Kung may alam nyo naman eh. Kakapit ang chat nyo lang kayo. Saan yun? Ang gwapo na ito. Kay Dang. Hindi, tinda ulit siya lang. Alright. At ayun, ando sa idol dumaan. Paano kung isang araw sabihin sa'yo na Idol Japper Sniper? Okay, maniwala kayo masala ka. Aray ko po! Paano kung isang araw sabihin sa'yo na Idol Japper? Matagal na kayo magkaibigan at magkadikit sa vlog. Tara, buhayin natin yung channel mo. Dito ka muna sa akin mga isang buwan. Anong tatanggapin mo ba? O tatanggapin natin. Hindi talaga sa tutusin, talagang si Japper, hindi ko mahindihan. Sinasabi ko nga sa inyo, sinasabi ko sa lahat ng mga followers, pag tungkol kay Japper, dyan yung mga kalaban. Tsaka napakasobrang bait niyan. Basta kahit yan ang pagka-chat sa akin, Mats, punta ka dito, may gagawin tayo, punta agad ako. Mats, punta ka dito, tatamli lang kita, punta agad ako. Ganun, hindi yung sabihin sa iba, kung sa iba, tatanggi na yun eh. Kasi, para bang nawalan na ng gana, tatanggi na yun. Bahala ka, pagkakakitaan mo lang naman ako. O, di ba, ganun sasabihin ng mga iba, tatawagin mo ako, pagkakakitaan mo lang ako, pero pag hindi mo naman ako matulungan. Sa akin, hindi. Kasi matagal ko nakasama si Japper, alam ko ugali ni Japper. Ayan eh, hindi yan patay na lukan. Para yung sabihin ni kay ibablog niyan. Ayan, pag na-vlog ka niyan, pamayado, automatic, sabihin ko sa inyo, tutulong sa inyo. Ang pinakamasakit na comment na nabasa mo, lalong-lalo na nung first time ka pa? Nung first time ko, wala akong masakit na nababasang comment. Nagkaroon lang ako ng basher nung ako ay siniraan talaga ni RTD. Doon talaga masasakit na comment, pero wala lang sa akin kasi hindi man ako bad ko didibidibin, hindi ko man ginawa. Tsaka may Diyos tayo para alam naman ng Panginoon kung sino gumawa ng kalokohan. Tsaka naglalakad tayo ng diretsyo, hindi tayo naglalakad ng nakatungo. Kasi pag lumakad ka ng nakatungo, sasabihin talagang ginawa mo. Ako hindi. Kasi sinasabi ko sa sarili ko, wala akong ginawang kalokohan. Sa mga sponsor, wala akong in-scam na sponsor. Alam lahat nila kung saan ko dinala ang kanilang pinadala sa akin. Ayan, bilang pangalawang na pioneer na vlogger sa Bukana, may advice ka ba doon sa parang nangihina na rin, na parang tinatamad na rin mag-vlog? May advice ka ba sa kanila? Ito nga sinasabi ko dito sa mga
taga ito sa amin sa Bukana Vlogger. Nagpakahirap sila, tinulungan sila ni Japper, nagpakahirap sila sa ma-monetize. Nung sumahod na sila, nakasahod sila isang beses. Pagkasahod ng isang beses, nawala na. Hindi nila inintindihan ang pagbablog. Sayang. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong panghinaan. Kung ano binigay sa inyo, tanggapin nyo. Basta malaga, masaya kayo sa inyong ginagawa. Huwag nyo sabihin, ay mahina akong views. Hindi na ako nasahod. Kahit hindi nasahod, basta malaga mag-vlog ka, masaya ka. Wala kang naapakan tao, diretso lang sa pagbablog. Ganun lang. Huwag kayong pahinaan ng loob. Dahil ang Bukana nga ay nakilala talaga na napakaraming vlogger. Dami. Kaya lang napansin ko nitong nandito ako, parang Nana. parang Hila na. wala na masyado ako nakakasalubong na Nagbablog. vlog. Dati ang napakarami. Dati dito, pag may dadating na bisita, nandiyan ang mga vlogger, kanya-kanya cellphone, nakatutok. Ay sabi ko nga sa kanila, pagka ganyan may mga bisita, ako naman sabi ko sa iyo, pag ganyan may mga bisita, hindi ako nagbablog. Pinapaubaya ako sa bisita kasi kaya nga tayo pinuntahan dito para sila maggawa ng content. Hindi para tayong gumawa ng content sa kanila. Ay tulong na natin sa kanila yan. Tapos sila, ang iba ginagawa, nakatutok na, nauna pa mag-upload. Kaya minsan sinasabihan ko mga vlogger dito sa atin sa Bukana pag may bisita, pabayaan nyo yung bisita mag-vlog. Dapat nga tulungan nyo pa kasi kaya gumastos ang mga pumunta dito para maggawa ng content, hindi para makipag-agawan sa inyo ng content. Sabi ko sa kanila, tulungan nyo. At least aalis yung bisita natin, may maraming vlog, maraming content. Pagdating yan doon, alam mo, hindi naman sa atin ang puri ng mga yan kasi sabi ng mga yan, ang Bukana napakabait. Kasi ang daming vlogger sa Bukana, hindi sila nag-vlog kundi kami lang mga bisita. Ako ganun ginagawa ko, Manoli. Maganda yung ano niya. Maganda yung punto na yun, napakaganda nun. May mensahe ka ba kay Idol na hindi mo kayang sabihin sa harap-harapan kayo? Ay, hindi ako. Baka may gusto ka na sabihin. Ako kahit kay Japper, pwede yung sabihin harap-harapan. Oo. Okay. Japper, Baka may gusto ka na baka sabihin. suntukin ko lang yan. Ayun, may pang-highlight ako si Japper Sniper kasi susuntukin niya. Hindi. Alright. Misawa kay Japper, talagang the best na kaibigan, the best na kadikit. Minsan hindi kami nagkasagutan niya. Si Japper, maraming salamat sa pagtulong mo sa mga taga Bukana vlogger, sa lahat ng mga vlogger na new vlogger. Maraming salamat sa lahat ng pinapagawa ng mga challenge, kahit mahirap pero kinakaya. Alam ko naman kaya mo ginagawa yung challenge na yon na may kaunting hirap para ma-appreciate ng isang vlogger ang kanilang ginagawa at ang ginagawa mo. Kaya wala na akong masasabi kay ating Idol Japper kundi tigiding wasalak. Diyan siya nakilala sa ano yung wasalak. Tsaka nung kami naglalaot ni Japper, ang tawag sa amin dalawa, siya tididing, ako wasalak. Kaya may bangka siyang tididing . Yun ang aming tawagan. Wasalak tididing. At pag ako'y naputulan pag sila'y naputulan ng tansi, yun, agad ako wasalak. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, si Kuya Madi ay isa sa nag-welcome sa Bukana. Siya ang unang punta ko rito, siya ang nagsalubong sa akin, si Louie TV, si Idol, sa si Jimmy Nocom. Ayan, at nasaksihan mo na ang karera ni Kuya Noli, ang aking pag-vlog. Baka may gusto kang... Nag-start ako sa talagang walang-wala hanggang sa ito nakaka-ahon yung channel ko. May gusto ka lang bang Alam ko mensahe? naman. Ako, mensahe ko lang sa kay Kuya Noli. Ay talagang alam ko yan. Si Kuya Noli nag-umpisa ng walang-wala yan. Talagang nagpunta yan dito. Walang-wala talaga yan. Nagregalo pa yan ng video okay. Pero nung naka-recover siya at gumanda ang kanyang channel, gumanda ang kanyang mga views, mas lalo kong hinangaan. Kasi hindi pansarili ang kanyang inuna, kundi pangkalatan para makatulong sa mga tao na nangangailangan. Napaka-the best talaga si Kuya Noli. Alam niyo naman sa mga napapanood yung mga vlog niya, ang dami niya ng tulungan. Ika nga, yung ginagawa ni Japper, kaya na rin yung gawin. Yan. The best si Kuya Noli. Pero, tinda ko ulit yung plan.
Ayaw kalimutan. Ayaw kalimutan yung Let's Plan. Ano yan? Dala ko na. Ay, ko Ay, po. Dahil nung in-interview ako ni Kapakpak, ang binilisan ni Kapakpak ay isang click na ubas. Ay ngayon naman, lechon plan. Yung 1,000 pesos, ilang piraso? Todo na. Pito. Masaya ka na ba dyan? Pwede na. Oo. Hindi, Magkagasolina. Pito. Oo. May sukli pa. Wala na sukli, sa'yo na yan. May interview. Kasama na yung talent ko dyan. 90 pesos ang Ay, talent eh. yung talent. Ay! Ganyan po si Wasalak, guys. Up. Sinasabi niya lang na hindi siya humihingi ng kapalit. Charot. Abangan. Meron akong naisip na vlog. Basta abangan mo na lang. Oo, abangan. Hindi, mga brad, baka sabihin nyo may talent ka. Hindi, Wala akong paninda talent. po, paninda. Hindi, talagang Naglalako. ako talaga kahit walang paninda, ay tayo magpapa-interview para makatulong. Naglalako po Ay siya. nagkatulad talaga may paninda na lechon plan. Napakasarap naman, lalo pagka-utang, mapait, kape nilagay ko. Mas maganda siguro minsan sa idol man alokin mo niyan. Di mo pa yata naalok eh. Dapat, Oo. kuripot yun! Aray ko po! Wiset! Wasalak, nakabudol na naman. Ang bihira. Mahirap ba na maglako na humanap ng suki? Ay ako yung pagka hindi ako nakakabento sa mga live, iniikot ko na Cebu. Dala ko yung motor ko yan. Naka ano yan. Pero awa ng Diyos naman, sa supre, hindi man sila napapaya sa mga paninda ko, nauubos naman. Pero napakalaking alwan sa akin pag kami nabili sa mga live. Dahil de-deliver ko na lang. Supre sa pagod ko na ba ng mga ari, ako pa namamalingke. Ako pa nagtitinda. Ikaw naman malingki, ikaw ba nagtitinda? Ay, ala, ako pa magluto, iba ka naman tama na sa akin ng asawa ko. Sa laki nga rin. Dati Ayan, kasi gagawin sa nabanggit niya kasi na naglalako siya gamit ang motor, pang gasolina. Pag naman! Marami ka nang maiikot niyan. Hindi man, may gasolina naman ako, idadagdag ko na lang sa lechon plan. Oo. Yan, dagdagan mo ng 100 para sa 10 lechon plan. Wiset! Wait lang. Kaysa gasolina ko, ito sa tinda ko na lang. Yan. Sa 10 lechon plan. Magaling na negosyante! Magaling na negosyante! 4, 6, 8, 10. Magaling na negosyante! Ilan ba yan, Kuya Madi? 21. Di ba ako yung may ano pa sa'yo? Anong tawag doon? May pangako. May pangako pa ako sa... Para wala lang pangako sa'yo, ako na yung bibili ng tira. Ibigay, ayun, nabiling ko na lang din yan. Sadya pala talaga kasi. Ka naman na. Naiyak ako! Maraming salamat sa inyo. Salamat. Naiyak si Mama Madi ah! Tabihin mo na ako bukas Baka naman dalan mo ako ng isang talag na ano, na ganyan! Iba na tinda ko bukas. Alam mo sa pichi-pichi o bilo-bilo. Hindi mo na ako 40 piraso ng dala niyo. hindi mo na ako mangako kasi hindi ako nangangako eh. Oo, basta wag mo pinakakuhan ka, nagtutuparin pa. Ay, salamat. Ayan! At si Kuya Madi hindi na po mag-iikot. Ubus na ang kanyang paninda. Makakabimbang ako mamaya. Ang sarap siguro sa pakiramdam na, uy, naubos yung paninda. Aba, napakasarap. Talagang hindi ka na magpapakahirapan mag-ikot. Hindi kasi tutusin talaga, napakahirap talaga magnegosyo na palako. Hindi ka tulad nung nasa isang pwesto ka lang. Ang mahirap pagka nasa palako. Wait lang, may tanong ako. Taga Batangas ka kasi ganyan yung tono mo. Ay, talagang Batanggenyo. Joke. Pure Batanggenyo. Inuulit ko sa inyo, napakahirap talaga na maglako. Kaya ako, dati hindi ko ginagawa ito. Hindi, ito, kukwento ko sa inyo. Okay. Sa unang asawa ko, napakasap ng buhay ko. Bakit una? May unang asawa. Kasampung asawa na eh. Totoo. Unang asawa, napakasap ng buhay ko. Pero tricycle driver ako, uuwi, arrive, unang asawa. Padalwa, ganun din. Ala! Kain trabaho din lang, kain trabaho. Hindi ako gagawa ng bahay. Yung sa huli, ito. Pangatlo to ngayon. Ito. Talaga ko sa tutusin sa inyo, ako ay talagang siyempre, alam pagka mahal mo talagang babae, gagawin mo lahat. Pero hindi ka babaero.
Ay, hindi. Mapagmahal lang. Or mapagbigay lang. Mapagbigay kasi, Ah. hindi. Alam mo, pagka mababait na tao, madaling mahalin. Mapagbigay lang siya kasi nakatatlong asawa siya. Hindi ka maramot. Hindi. Oo. Nagpapabaya ko. Oo. Pagka gusto nila, walang problema. Pagka ayaw, ay di wag. So yan, baka mamaya ano pa ang kainatnan ng vlogs na to interview? Wait lang. Kuya Madi, kasi ikaw, lalaki ka, nagtitinda ka, hindi ka ba katulad nung iba na, pag sinabi kasing lalaki, dapat tigasin, hindi ka ba nahihiya mag-alok-alok, magtinda-tinda, mag-ikot-ikot? Bakit ka mahihiya? Eh, marangal naman itong hanap buhay na rin. Di ba? Hindi, sa atin mga lalaki, hindi na, huwag tayong mahiya kung magtitinda tayo sa kalsada ng kung ano-ano, magtatrabaho tayo sa bahay ng kung ano-ano, malalaman nila, uy, kalalaki mong tao, ang laki ng katawan mo, naglilinis ka ng bahay, nagtitinda ka. Kasi, kailangan natin kumita. Hindi kayo kikita kung tatamad-tamad ka. Di ba? Magtiis tayo sa init ng araw para lang kumita. Tiis tayo. Hindi natin porket lalaki tayo na masusunod. Kailangan tayo ang batas. Ang misis lang natin tagapagpatupad. Tayo doon sa flower, daya mo ng asawa natin. Ayun. Hindi nga tayo ay haligi ng tahanan. Pero nagpapaliwanag ng ating bahay, siyempre, ang mga babae. Kasi silang ilaw eh. Tayo tumutulong lang. Ayun, maiba tayo ng kaunti. May nabasa akong comment, hindi ko alam kung saan vlog yun, na bawal ka daw magpunta sa Christmas party ng Seward family. Paano yan? Ay, yung bawal ako magpunta sa Christmas party. Baka gusto niyong hindi matuloy ang Christmas party niyo. Ayun, mag-Christmas party kayo. Wag lang dito sa Bukana. Pioneer yan, ha? Oo. Tsaka kung sino man yung nagsabi ng commit na yon, baka naman ikaw gustong pumunta, ikaw pala sa akin. At makikita niyo ko doon, maglalako pa ako para kumita. Hindi. Ayun lang yun. Siguro, nainggit lang yun. Yung mga nagsabing na bawal ako sa Christmas party. Paano tayo magiging bawal? Tatlo kaming haligi ng Seward family. Ako, si Kapanalig, tsaka si Japper. Tatlo kami. Ako pa mawawala doon. Mawala na sila, wag lang ako. Wasalak! Ito kalokohan na tanong. Kalokohan na sagot din. Oo. Masarap ba maging mapagmahal? Masama. Parang gusto mo din, Kuya Noli, Hindi, ano ka na sa inyo? Para kayo mahalin ng babae, maging mabait kayo. Huwag kayong huwag kayong masailan. Huwag kayong maarte sa katawan. Hindi. Masilan mamambihirang buhay. Hindi, huwag kayong Walang pili. Oo. Basta kung mayroon magmamahal, mamahalin. Oo. Hindi naman kayo. Hindi ba? Paano kung kamukha ni si Papa STN? Maging binatang dalaga ng Aray ko po. Maging binata hanggang wakas na nga. Ayan, at puro kalokohan na itong dulo ng vlog. Bye-bye! Alright. Nordgas, maraming salamat kay Kenoli. Supportan niyo ang kanyang challenge at ang kanyang YouTube. Diyan ba? Alam niyo naman kung gaano siya magaling tumulong sa mga nangangailangan. Supportan natin. Kenoli Vlog.